Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit maraming politicians ay kurap? Na titalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung ako ay galing sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi po ay, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. For that all have sinned. Alam niyo po na madalas nating tanongin bakit kaya ang daming politiko ang korap. At kahit ilang eleksyon pa ang dumaan, parang hindi nauubos. Pero kung isipin natin sa mas malalim na level, ay this is isn't just about politics. It's a mirror of the human heart. A heart na infected ng sin mula pa ng simula. Ang tawag po sa concept na ito ay inherited corruption o sa theological term, original pollution. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging sinners dahil nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo kasi sinners na talaga tayo by nature. Kahit gaano pa tayo kabait sa paningin ng tao, hindi yun sapat sa harap ng banal na Diyos. Kung wala ang grace ni Lord, wala tayong may pagmamalaki. Ang puso natin punong-puno ng selfishness, pride at rebellion. Sabi sa Bible, we are spiritually dead. Hindi lang tayo may sakit sa spirit, patay talaga tayo spiritually. At ang patay, walang kayang gawin unless buhayin. That's why kailangan natin ng Diyos para gisingin tayo mula sa spiritual death. Our thoughts, desires, and actions. Lahat ito, likas na taliwas sa kalooban ng Diyos. So, kung titingnan natin ang corruption ng mga politiko, oo, mali sila, pero bago tayo mangusga, mas maganda kung sisilipin muna natin ang sarili natin dahil kung tutuusin, tayong lahat may corruption sa puso at ito ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan. Ang first teaching is the greatest problem of humanity is sin. Hindi ito kahirapan, hindi ito kakulangan ng edukasyon at hindi rin ito sistema ng gobyerno, kundi ang problema ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Lahat ng gulo sa mundo ay ugat nito ay kasalanan. The second teaching is the greatest solution to the problem is Christ. Praise God dahil may solution. Si Kristo ang nagbayad sa utang natin, binayaran niya ito sa krus ng Kalbaryo. He lived the life we could live and died the death we deserve. At ang last teaching is the greatest act we can do is proclaim Christ. Kung may pinaka-importanteng gawin sa buhay na to, ayun na ipahayag si Kristo. Isigaw natin si Kristo at ipagsigawan natin na pinili natin ang Diyos at pinili niya rin tayo. Hindi lang sa salita, kundi pati sa buhay natin araw-araw. Dapat ma-reflect yung buhay ni Kristo sa atin at makikita ito ng mga tao nakapaligid sa atin. Yun lamang po.